for certiorari and prohibition ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Korte Suprema para ipahinto ang ginagawa hong pag-usad ng impeachment proceedings sa mababang kapulungan. Makakausap po natin si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Good morning po sa inyo. Kong Terry, si Zander po ito. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Apo. Kong Terry, yun hong, una ho ang sabi ng pangalawang Pangulo, yun daw hong ginagawa ng Justice Committee ng House of Representatives ay marred by grave abuse of discretion. Kumbaga po, napapalumpunan daw ng pang-aabuso sa inyong kapangyarihan. Ano ang inyong komento dito? Alam mo, hindi ko na alam kung saan hinugot na nga Pangulo itong pumbagay na ito kasi wala naman hong ginawa ang komite at ang Kongreso mismo na lumalabag ho sa konstitusyon, sa rules po ng impeachment at lahat po ng pinagdaanan pong proseso mula doon sa referral hanggang sa mapagdinig. Ngayon pong hearing proper ng ating pong impeachment proceedings laban sa kanya ay nakaayon po sa lahat po ng mga konstitusyon, lahat po ng rules ng ating pong Kongreso sa impeachment. Opo, ang sabi po niya kasi hindi raw po sa halip daw po na as a collegial body yung Kongreso, ang Committee on Rules lang daw po yung nag-refer ng mga reklamo na paglabag sa Article 11 of the Constitution. Hindi yung totoo eh. Kasi alam niyo, pagka pinanood niyo yung footage po noong February 26, nung nagkaroon po ng referral to the House Justice Committee, malinaw na malinaw. Hindi naman House Committee on Rules po yung nag-refer eh. Yung Deputy Speaker po na nakaupo doon ang nagsabi doon to the Committee on Justice, habang nakaupo po bilang plenaryo ang Kongreso. So, hindi ko totoo pagsisinungaling, panglilin lang. Yung po sinasabi ng Pangulo at ng kanya pong mga abogado na tanging po si Speaker Bogie D at ang Committee on Rules lang po ang nag-refer nito po impeachment complaints sa House Committee on Justice. Malinaw po yung footage, wag ko nilang linlangin ng publiko. Opo. At yun hong sinasabi, ano ho yung pinaguhugutan ni Duterte na lumabag daw ho ulit sa one-year bar rule sa paghahain po ng impeachment complaint laban sa kanya? Ano yung kanyang pinaguhugutan doon? As sabi niyo, nung pong sinet aside, yung pong unang dalawang complaints at nagkaroon po ng withdrawal, yung pong pangatlo at pang-apat na complaint po na tumuloy, wala na daw hong ganun. Hindi na dapat nag-survive yun. Yung pong pangatlo at pang-apat, nung pong sinet aside at nag-withdraw. Yung pong unang dalawang complaints. Malinaw ho yung ibig sabihin ng one-year bar eh. Nagkakaroon lang ho ng one-year bar pagka nagkaroon po ng referral na po to the House Committee on Justice. Hindi ho nagkakaroon ng one-year bar dahil ho may na-set aside o may na-withdraw na impeachment complaint habang nasa House Committee on Justice. So, ano na naman ho yun? Pangalawang pagsisinungaling na naman po at panlilin lang sa Korte Suprema at sa publiko ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong mga abogado. Kasi nga, malinaw na mismo pong yung Korte Suprema po, doon sa kanya pong kaso nung nagdaan, ang nagsabi na, totoo lang, yung pong proseso ng House Committee on Justice, yung pong magpapasya. Kung alin po yung mga peke na mga complaint, ano po yung mga tamang complaints, alin po yung mga dapat ibasura na complaint, at alin po yung mga dapat tumawid na complaint papuntang Senado. Yun po yung trabaho mismo ng House Committee on Justice. Opo. So parang based po dun sa inyong sinabi, parang misinterpret ba ni VP Sara Duterte o nung kanyang mga abogado ito hong ginagawa ng House Committee on Justice? Alam niyo, hindi ho yun misinterpretation. Misrepresentation ho yan. Panlilin lang. Misrepresentation. Sa Korte Suprema ng facts, Kasi malinaw naman nakita naman ho natin yung mga nangyari. Publikong mga dokumento, public na pagpapakita naman po yung nangyari po sa Kamara, sa plenaryo at sa ating pong komite. So at talagang may attempt po yung kampo po ng ating pong pangalang Pangulo na linlangin ng Korte Suprema, linlangin po ang ating pong mga kababayan sa mga aktual na nangyari dito po sa kanyang impeachment complaint mula noon hanggang sa punto pong ito. Opo, so parang legal strategy po ito ng kanyang kampo? Pwede yung gano'n, Pero
wala naman tayong problema doon sa legal strategy, no? Naintindihan naman ho natin yan. Pero kung ang atin pong ginagawa ay may halo na pong panglilin lang nung pong aktual na nangyari, hindi ho natin pwedeng palagpasin yun. Kasi ibig ko sabihin, pwede tayo magdebate kung mini trial ba, halimbawa, yung ginangyayari no? Sa komite. Pwede natin pagdebatihan yan. Pero kung ang pinagsisimulan po ng kampo po natin po ang pangalawang Pangulo ay hindi nagkaroon ng tamang referral. Kasi hindi ang plenaryo ng Kongreso ang nag-refer sa komite, kundi ang House Speaker at ang Committee on Rules. Parang mabigat na paratang na ho yun. Parang talagang pagsisinungaling na ho sa publiko, sa tao at sa Korte Suprema po yun. Opo. Congressman, kanina nyo pa binabanggit, makailang ulit na po yung panlilinlang. Sa inyo hubang palagay, meron hong purpose na bumuo po ito ng public opinion, lalo po dun sa mga sumusuporta pa rin sa mga Duterte? Tingin ko may bahagi pong gano'n attempt. Kaya nga mahalaga na sa umpisa pa lang. No? Actually, nakakatawa nga ho kasi nga, at ito ho yung bago, no? Hindi ho ito nabanggit dun sa naunang pahayag. I think as early as March 30 po ito napirmahan eh. Kasi supposedly, ang linabas mo nating kopya ay yung po kopya lang po ng Kongreso. So, kaya nga wala pa hong numero yung kanila pong petition, yung linabas mo nating dokumento. So, ibig sabihin, halos ilang araw na ho yung nagdaan. Halos isang linggo na ho yung nagdaan kung kailan ho na itampa ho itong petition po na ito. Pero hindi pa rin ho tayo nakakarinig mula sa kampo ng pangalawang Pangulo na sila po ay aktual na nag-file ng kanila pong petition sa Korte Suprema. So atin na pong palagay, umaasa ho sila na tumakbo po itong proseso na ito sa Korte Suprema, makakuha ng temporary staying order ng hindi ho nila hinahayag na may aktual na kaso pong ganito. Kasi pagka tinignan po rin yung kabuuan po ng petisyon, supposedly napirmahan po natin po nga pangalawang Pangulo, ito po nga dokumentong ito, as early as March 30. Anong petsa na ho ngayon? 8 na. Nakuha po ng Kongreso ang kopya kahapon, Abril na ho, April 7 na po. No? So, tingin ko, there was a deliberate plan to not disclose it to the public and hope that a PRO will be issued in its place, no? Opo. Ayun na nga, ang sinasabi natin. Kasi nga, talagang hindi ho pwede kung nakuha ho ng mas maaga ho ng Kongreso, mas maaga ho natin yan inilahad. At nasagot din, no? Na hindi talaga ho nakabatay sa aktual na katotohanan, aktual na nangyari. Yung pong paglalahad ng kanya pong kampo, dito pong facts po ng kaso na ito. Kasi malinaw ho yung video na nangyari. Nandun ako. Hindi naman ho Committee on Rules yung nag-refer eh. Hindi naman yung Speaker ng House yung nag-refer. Yung plenaryo mismo. And sinasabi nila, wala, at saka ito yung mahalaga din po. Sabi nila, hindi, wala naman deliberation na nangyari. Ang sabi daw nung Korte Suprema sa mga desisyon. Dapat meron deliberation bago daw po mag-refer. Unang sa hindi ho rekisito ang pagkakaroon po ng deliberation bago po magka-referral. Ang sabi po ng mga kaso, it affords deliberation. Ibig sabihin affords, may pagkakataon na magkaroon po ng deliberation. Hindi yung sinabi doon na required. Dapat magkaroon kayo ng deliberation. At mas mahalaga, sa buong proseso po ng araw na yun, wala hong nag-object, wala hong nagbigay ng motion para tumutol doon po sa referral to the House Committee on Justice. Even sa mga Duterte supporters na congressmen. Para malinaw, hindi ho tumutol ang kanyang kapatid. Hindi ho tumutol ang kanyang pamangkin. Hindi ho tumutol ang kanyang pinsan. Hindi ho tumutol ang kanyang pong mga alyado. Doon po sa araw na yun. So hindi ho pwedeng sabihin na hindi ho nabigyan ng pagkakataon na tumutol yung pong kanyang pong mga kakampi. Noong pong araw na yun. So, para magkaroon ng deliberasyon o hindi ho matuloy yung pong referral. Actually, pwede mag-object. Opo, at pwede magkaroon po ng boto. Sa buong panahon, mula nung narinig ho nila na meron hong additional order business, pwede ho silang tumutol, wala pang tumutol. So, gaano ho kayo ka-confident na ito hong petition nila ay mababasura sa Korte Suprema po?
Alam po ninyo, katulad nung kumpiyansa ho namin na dapat mabasura po yung Torion petition dahil wala naman ho silang papel, nagsumasaw-saw lang ho sila dyan sa kaso na yan. Ito po, tingin ko dapat ibasura din po ng Korte Suprema yung pong kaso mismo ng pangalang Pangulo on the basis na talagang mapanlin lang ito pong paglalahad po ng facts no? Ng ating pong pangalang Pangulo dun sa actual na nangyari mula noon hanggang sa punto pong ito. And Kong, if we remember, ang sabi pa ng pangalawang Pangulo, gusto niyang maging bloodbath. Kumbaga, sige na, ipadanak natin ng dugo dito sa impeachment na ito, pero it seems na parang kabaligtaran ho yung nangyayari. Ang gusto gawin ng ating pong pangalang Pangulo, i-PRO yung katotohanan. Pero ang totoo, sa darating pong linggo, lalabas na ho yung mga dokumento, yung mga SALN, BIR documents, at yung pong corporate documents na kanila pong mga kumpanya. At tingin ko yan po yung pinakakinakatakot ng ating pong pangalang Pangulo na mailahad sa bayan. No, pagkahuli nabas na po ito formally sa isa pong actual na pagdinig. Opo. Anong petsa nga po next week yan, sir? At ito po ba rin yung kasama rin po yung mga dokumento from Ramil Madriaga? Isasalang din po si Ramil Madriaga. April 14 ang ating pong susunod pong pagdinig. Isasalang si Ramil Madriaga, isasalang po yung lahat ng mga dokumentong sinabpi na mula sa Ombudsman, sa BIR, at sa SEC. Opo. Representative Terry Ridon, maraming salamat po sir sa inyong mga impormasyon at matapang na pahayag. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you po, Congressman Terry Ridon ng Bicol